Matthew chapter 24 verse 21, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Magandang araw at tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Great Tribulation. At ang unang pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay suffering is not without a purpose. Ito po, kagaya po ng sinasabi ni Pastor Russell Ocampo na yung suffering po dito, hindi natin nire-romanticize o hindi natin sinasabi na dapat nating makaranas ng pag-suffer araw-araw. Pero ang sinasabi po rito ay lahat po ng paghihirap, lahat ng pagsubok, lahat ng sufferings na pinagdaraanan natin sa araw-araw nating pamumuhay ay may purpose at hindi lang kung baliwala lang. Lahat po ng pinagdaraanan natin may plano ang Diyos para doon. Yung kahirapan, yung problema, pati yung mga sakit na nararanasan po natin sa mga buhay ay hindi aksidente o wala pong mga saysay. Sa pananampalataya po natin, sa ating mga Kristiyano, naniniwala po tayo na kahit po sa gitna ng pagdurusa, may ginagawa po ang ating Panginoon Diyos, either para hubugin tayo, para mas mag-develop tayo as a human being, linisin yung ating mga puso, ituwid yung ating mga landas, o gamitin tayo para sa mas mataas na layunin. For example po, kapag dumaan po yung tayo mga tao, tayo mga mananampalataya sa isang pagsubok, kaya po ng pagkawala po ng mga mahal natin sa buhay, o pagkakaroon ng sakit, o matinding kalungkutan, minsan mas malala pa depression, minsan po doon mo lang mararanasan yung tunay na lapit sa ating Panginoon Diyos. Doon tayo mas lumalapit sa ating Panginoon Diyos. Yung iba po kasi kapag nakakaranas o tumadaan sa ganong pagsubok ay sinisisi nila ang ating Panginoon Diyos, which is mali. Kapag ganun dapat, kapag nalulungkot tayo, kapag nawalan tayo ng mahal sa ating mga buhay, kapag may pinagdaraanan tayo, lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Dahil siya lamang yung hindi mag-judge o yung hindi usga sa atin, yung nandyan palagi para i-comfort tayo, para malaman natin yung purpose, kung ano yung o kung bakit nangyari yung ganung bagay. Hindi po ibig sabihin na masaya yung suffering, pero may layunin po yun para palalimin po yung pananampalataya natin, palitan po ng pinakamalaki o pagmamalaki ng kababaan loob, o ihanda po tayo sa mas malaking misyon. Gaya nga po ng sinasabi nila na God never wastes pains. Lahat po ng pagluluha, pagod at sakripisyo ay may kabuluhan sa mata po ng ating Panginoon Diyos. Hindi man natin agad ito maintindihan, but as time will also tells. Sa paglipas lang ng panahon natin marirealize na lahat ng nangyari sa atin, lahat ng kalungkutan, lahat ng pagsubok ay may purpose. Pero huwag tayong tawag dito kapag nalulungkot tayo o may pinagdaraanan tayo, huwag nating isipin na pinabayaan natin ng ating Panginoon Diyos. Huwag nating isipin na hindi na tayo mahal ng ating Panginoon Diyos, dahil ang ating Panginoon Diyos po ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Yung pagmamahal niya sa atin, yung agape love na ibinigay niya sa atin, na ibinahagi niya sa atin, ay ganun pa rin. Lagi siya nandun sa atin, lahat ng pinagdaraanan natin. Maring malungkot tayo ngayon, maring depressed yung iba sa atin ngayon, pero isipin lang po natin, ang ating Panginoon Diyos ay laging nasa likod natin. Meron tayong matatakbuhan, masasandalan at maiiyakan sa panahon ng problema. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang turuan ni Pastor Russell Ocampo ay suffering unites us with Christ. Ang ating Panginoon sa Kristo po mismo yung dumaan sa matinding paghihirap. Kapag binasa po natin yung buong Bible, lalo na sa New Testament, doon natin makikita na kahit gaano ka-perfecto ang ating Panginoon Diyos, dumaraan pa rin siya sa matinding pagsubok, matinding paghihirap. Doon nga po, 44 days specifically, walang kain, walang maayos na tulog, walang maayos na pag-inom ng tubig. Pero kahit anong temptation yung inihihain o
ipinapain sa kanya ni Satanas, yung lagi niyang sagot na isulat o nasa kasulatan, nasa Biblia. Sana ganun din po yung maging way natin o maging defense mechanism natin kapag naharap po tayo sa mga matinding suliranin o sa matinding problema. Sa kanyang pagpapako po sa krus ng Kalbaryo, naranasan po natin paano sa Kristo yung pinakamatinding klase ng suffering, kahit wala po siyang kasalanan, kahit isa siyang holy and perfect. Kaya tuwing tayo po ay dumaranas ng pagdurusa, napapalapit po tayo sa kanya kasi naiintindihan niya tayo. Meron siyang empathy, meron siyang sympathy for us kasi alam niya yung pinagdaraanan natin, naramdaman niya at naranasan niya mismo doon sa krus ng Kalbaryo. And kung maano natin, ang ating Panginoon sa Kristo lang po yung ganong Diyos, yung Diyos na grabe yung humility, yung grabe yung tawag dito, yung sympathy for His creation, for His tawag dito yung mga nilalang ng mga tao and sa mga nananampalataya sa Kanya. Lahat ng good tawag dito, good traits ay nasa atin o best traits ay nasa ating Panginoon sa Kristo na kahit ganoon sa likod nun, pinako pa niya sa krus ng Kalbaryo. At kaya kapag nagdurusa po tayo, para bang sinasabi po natin Panginoon sa Kristo na, anak, hindi ka nag-iisa, naranasan ko na rin yan, samahan mo ako sa krus at tutulungan kitang buhatin yan. Ganun na ganun po, kaya napakaligaan po ng loob, nakakagaan sobra ng loob kapag nagrarant tayo sa ating Panginoon sa Kristo in prayer or through prayer. In a way, suffering po is a sacred moment kasi doon din po natin naranasan yung presensya natin Panginoon sa Kristo in deeper way. Mas nakaka-relate tayo sa Kanya at siya rin po yung mas naririnig din po siya sa atin. And through this union, mas lumalalim po yung ating relasyon sa ating Panginoon, yung relasyon natin sa ating Panginoon sa Kristo. At ang nagtutukan ko lang po sa pangatlong katarungan ni Pastor Hazel Ocampoy, suffering achieves for us an eternal glory. Kahit gaano po kabigat yung dinaranas natin ngayon, tayong mga mananampalataya, yung mga fellow Christians ko dyan, may mas malaki pa po at mas magandang pala sa hinaharap o in the future, sa buhay po na walang hanggan, eternal life and salvation kasama po ang ating Panginoong Diyos. At alam naman po natin lahat, kapag kasama natin ang ating Panginoong Diyos, wala nang paghirap, wala nang kasakit, wala nang sakit, wala nang luha, dahil ang ating Panginoong Diyos po, sa Kanya nanggagaling lahat ng blessings. Lahat ng blessings is nagdudulot ng contentment, true joy o tunay na kasiyahan. And parang yung emptiness natin as a human being, yung mga gaps na meron tayo, ay nafe-feel lahat ng ating Panginoon Diyos. Dito pa lang yan sa mundo, paano pa kaya pag doon na mismo sa Kanyang kaharian, diba? Then yun, lahat po ng tiniis natin ay gagantimpalaan in the end ng ating Panginoong Diyos. Para itong pagtatanim, mahirap, madumi, at minsan walang resulta agad, pero darating po yung panahon ng anihan. Sa anihan po, lahat ng itinanim natin, lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng yun, kapag maganda yung pagpapalaki natin, pagdidilig natin, pagbabantayin natin, pag-aalaga natin, ay maganda rin yung aanihin natin. Kaya sa pananampalataya po, yung suffering ay paghasik ng biti para sa kalwalhatiang walang hanggan. Hindi instant reward, pero may eternal glory. Isang bagay na hindi kaya ibigay ng mundo. Ilamang po. Maraming salamat din, God bless. Amen.